pong ito ay tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng Diyos. At katulad po sa atin, okay? Isa sa pinaka-excited tayo ay walang iba kundi yung hindi lamang po yung pag-awit sa Panginoon, kundi po yung pag-aaral po natin ng salita ng Diyos sapagkat dito po tayo pinupuno ng Panginoon ng pagpapala. At hindi ko po alam kung ito ay naramdaman nyo, but sa paninimula pa lamang po ng ating gawain ng pagsamba, ay damang-dama na po natin yung pag-ilos ng Panginoon. Amen? Sana po, ang dalayan ko ay naramdaman po natin yon at sa atin po ay maramdaman natin patuloy yung presensya po ng Panginoon. Before we do that, okay, ay siguro can we start the message with a prayer time? Na manalangin po muna tayo. This week has been a very challenging week to the church, no? Una po, ang daming mga pinagdaanan, ang dami pong, may mga ilan sa atin na namatayan, okay? Si Pastor BJ, yung kanyang yung tiyuhin niya, no? Na pinanalangin po natin ay sumapanginoon na. Okay, yung tiyuhin ko din po ay sumapanginoon na rin po. At hindi po natapos doon. Even this week, marami po nagkaroon ng karamdaman. I've heard a lot of prayer requests from our members na may karamdaman ngayon at may pinagdadaanan. At si Pastor BJ ay mag-pray po natin. Okay, praise the Lord kasi po ngayon ay nasa service siya. Sabi ko sa kanya, magpahinga lang talaga sa supposed to be. But praise the Lord, siya ay nakaupo at nakakapag-worship sa Panginoon ngayon sa dito. Tinamaan po siya ng sakit, okay? Siya po ay nagkaroon, hopefully, ito yung vertigo lang talaga, no? At umiikot ang paligid niya at akala po namin nagdadalang tao si Pastor BJ. Sabi po kasi niya, Pastor, nagsusuka po ako. Di ba? Ay ko, medyo may problema tayo dyan. Umaga nagsusuka, baka ako nagdadalang Okay. Pero sa aking oo, hindi po, yung dulo. Okay, hindi nadala niya. Bigat. Kidding aside, ay let's continue to pray for Pastor BJ. He's talking about siya ay patuloy bigyan ng kagalingan ng Panginoon. Praise and worship leader natin, mag-pray natin. Mukhang napakasigla ng praise and worship leader natin. Napaproud ako Pastor Christian. Nag-lead na siya ng worship. Diba? Si Karen, si Ate Karen, poging-pogi kay Kuya Christian eh. Pastor Christian eh. Habang naging-keyboard si Ate Karen, napapakagat sa labi eh. Hindi ko alam kung natutuwa siya o ano eh. Nagigigil siya. Pero nakakatawa po dahil si Pastor Christian is leading worship, no? Mag-pray natin si Jello, si Jello, okay? At siya ay babalik next Sunday. Okay, siya po ay nandun na sa IBC, nakulong sa 4 na corner ng church. Dahil sa mga matatagal na sa IBC at sa Bible School, alam niyo na kung bakit, okay? At marami sa akin may karamdaman. And even I myself, I'm asking for your prayers. Kasi po, itong linggo na to, sa lahat ng tatama sa akin, gout pa talaga. Okay? So kaya po, medyo masakit po ang aking paa dahil yung aking malapit sa ilalaki ko ng paa ay may bukol ng dulot ng mabuting pagkain. Okay, may gout po ang inyong pastor. Pero kahit may gout po tayo, wala po tayong doubt na si Lord ang papagaling sa atin. Amen? Okay, so magsimulan po tayo ng ating pagsamba sa Panginoon at pag-aasalta ng Diyos. Let's open up in prayer. Let's ask the Lord for God's wisdom to be upon us. Lord God, Heavenly Father, we are so thankful and we are so grateful for this wonderful morning. Sa kabila, Panginoon, nasa labas ay umuulan, umaambon, Panginoon, at medyo masama ang panahon, though kahit sa umuulan, Panginoon, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, because yung weather ay napakalamig, dakilang Diyos, napaka-komportable, Panginoon, para sa amin. Ang dalamig po namin ay sa kabila ng panahon na ito, ay hindi po kami, Panginoon, makatulog at magising po, Panginoon, kami sa iyong salita. Lord, this week has been a challenging week. Maraming may sakit, even Pastor BJ, even Pastor Christian, Panginoon, even ako may karamdaman, at mga members may karamdaman dahil ang Diyos. So I pray for your covering. I pray for your healing, Panginoon. I know, hindi mo papahintulutan at kumikilos, Panginoon, ang diablo, Panginoon, sa anumang aspeto ng buhay namin sapagkat alam namin may gagawin ka, Panginoon. Kaya mapagtagumpayan po namin ang lahat ng aming pinagdadaanan sa panahong ito, sa biyaya mo at kapangyarihan mo dakilang Diyos. Because we believe you've given us the authority to trample on snakes and scorpions, including the work of the enemy, not by our own will and our own powers, Lord God, but by the grace that comes from you, Lord God. And in Jesus' name, Lord, I pray that you would move in the midst of us, bring healing to those who are sick, give provision to those who are in need,
And may your Holy Spirit and your presence be in the midst of us. Talk to us right now, personally, sa mensaheng gusto po kayo na aming marinig ngayong umaga ito. Itinatalaga po namin sa iyo pag-aaral yung salita sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Ready na po ba tayo? Amen? Amen. Okay. Hello. Yeah. Last Sunday po ay nagbukas po tayo ng panibagong message series. The message series that we opened last Sunday, bigyan ko lang po ng konting hapyaw. Ano? Last Sunday ay pinamagatan po nating elevate. Okay? Elevate. We are talking about elevating our faith sa Panginoon. But apart from elevating our faith sa Panginoon, this is not only about elevation of our faith o yung pag-angat o pagtibay ng ating pananampalataya o pag-improve ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ang tinutukoy po dito is also about the perspective. Ang ginamit ko pong illustration last Sunday, if I'm not mistaken, is that when we are elevated on a higher place, on a higher ground, and we look at the ground level, iba po ang perspective po natin. Hindi mo mas iba yung detalye kapag mataas yung level mo o ang posisyon mo. Sabi ko nga po last Sunday, kapag nandito po ako sa may veranda dito sa may tabi ng church po natin, ay nakadumaw po ako dyan, nakakwentuhan kay mga young people, even our workers and pastors, magkakwentuhan po kami dyan, na minsan napapaganon po ako, kasi makikita ko, may lumalagas ang sasakyan, okay? Baka mahagip yung bata, o yung matanda, o yung tumatawid dyan, kasi yung perspective mo is higher. Apart from yung perspective mo, nasa level na kapantay ng isang bagay o isang lugar, iba yung perspektibo. Mas lalong lumalawak ang ating pagkakaunawa, lumalawak ang ating pananaw kapag nasa mataas na level tayo. Kaya po ang sabi ng Colossians chapter 3, sa verse po natin, set your mind on things above. Yung po tinuturo ng Panginoon, gusto ng Panginoon magbago o maging elevated yung perspective natin. And that's what I focused last Sunday. The elevated perspective, the advantage of having an elevated perspective. Perspective doon sa papananaw ng Panginoon sa buhay po natin. Pangalawa is about elevated priorities. At yung pangatlo ay elevated purpose. Maintindihan natin yung mas mataas na purpose kung bakit pa tayo nilalang ng Panginoon. But this morning, I would like to share with you the word of the Lord, and I entitled it, in yung second na bahagi, elevated priorities. Elevated priorities. Seeking what truly matters. Seeking what truly matters. If you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Matthew. Matthew chapter 6 verse 33. May I request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Okay? Maaari po bang sabay-sabay po natin basahin ito? Amen? Okay? At habang binabasa po natin ito, ang hiling ko po sa inyo, marahan natin basahin. At gawin po natin, habang binabasa, try na po natin unawain kung ano po ang sinasabi at gusto pong mensahe ng Panginoon sa atin. Alright? Ready? Begin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Paano po tayo magsiupo? Alright? What are we living for? My question here is this, no? Ano po ba ang dahilan na pinabubuhay natin? Everyday ng buhay po natin, everyday ng pagising po natin, yung buhay po na ating ginagalawan, demand so many things. This world we are living in would demand us to focus on many things, on the things that we are living in. Okay? Diba? Kaya nga tanong dito, paganda pong simulan natin yung mensahe itong elevated priorities. Pag sinabi po kasi yung salitang priority, medyo mabigat pong salita po ito eh. Meron pong kabigatan po ito, lalo tigit pagka sinabi pong ipa-prioritize natin ng Panginoon. Sa ating pong mga mananampalataya, hindi na po dapat nagiging question o hindi na po dapat nagiging doubtful tayo na dapat ang nagiging priority natin ay ang Panginoon. But, I tell you this question, and I will throw you this question ngayong umagang ito, what are we living for? Ano yung dahilan kung bakit gumigising ka ng umaga? Ano yung dahilan ng umaga kung bakit nagkakaroon ka, pinipilit mo na kahit may karamdaman ka, pinipilit mong bumangon at mabuhay? What are those reasons? Again, this world we are living in demands so many attention. Na andyan yung work. Meron ba sa atin bumabangon?
or motivation in life is work. Bumabangon tayo para magtrabaho, bumabangon tayo para magsumikap, para makapag-provide po tayo sa ating pamilya at makapag-provide tayo sa ating mga pangangailangan. Iba sa atin, ang naging motivation po natin to live in this world is about finances. Diba? Kaya marami po nagninegosyo, gustong kumita, kasi hindi po gagalaw ang mundo natin dito kapag wala ka ng finances. Hindi ka makakabili ng pagkain kapag wala kang pera. Hindi ka makakakommute kapag wala kang pamasahe. Hindi ba? Those were basic. Iba sa atin, the motivation that we are living for is family. Diba? Iba po sa atin, gusto natin mabuhay kasi gusto natin, kapili natin ang pamilya natin mahaba. Amen? Gusto po natin na gano'n, diba? Yung po bang kapag kamo bumabangon kayo, gusto niyo nakikita yung asawa niyo, gusto niyo nakikita yung mga anak niyo, gusto niyo nakikita yung mga lolo't lola o mga tiyahin niyo. Lalo sa kultura ng Pilipino. Sa kultura po natin, we are so intact ang family po natin. Kaya po sa atin, uso ang reunion, uso ang mga parties sa mga family. Kasi nga po, one of the motivation of Filipino family would be families. Okay? Sunod, social media. Naandyan yung social media kung bakit tayo bumabangon. Talaga, pastor, minsan nga po hindi pa tayo bumabangon. Hawak nyo lang telepono eh. Hindi ba? Iba sa atin, hindi ka makabangon, pero kakapain mo yung telepono mo. Naku! Di ba? May nag-message sa akin, naku! May nag-notify sa akin sa social media. Sometimes, our world is living around social media. We are living, okay, nabubuhay tayo, we are living for social media. Sino po dito ang kaya nyo, ngayong araw na ito, na huwag hawakan ng telepono o social media? I praise the Lord, meron mga ganon. Totoo, may papahirap. Dati po, siguro mga panahon natin na wala pang social media age, okay, ay kaya natin mabuhay eh. Pero ngayon, parang nagmukhang primary commodity ang social media. Yung kailangan nakikita ka sa social media, o kailangan updated ka, o kailangan alam mo kung ano yung mga sinasabi ng social media, even though hindi lahat ng nasa social media ay tama. Marami sa nasa social media ay mali, but we are living for social media. We even believe on what is social media giving to us, even though marami fake news dyan. Hindi po ba? Naniniwala, we are living or we are motivated to live because of social media. Iba naman sa success. Diba? Motivation natin to live in this world is success. Iba sa atin, comfort, security. Now, the question, with that question, what are we living for? With work, finances, family, social media, success, comfort, security, and many more, okay? The problem is not these things or these things exist. Hindi mo problema. Itong mga bagay na ito na nag-i-exist sa mundo pong ito, hindi po iyon ang problema. Ang problema po dito is that, but they often take first place in our life. Hindi po problema kung merong work. Hindi po problema na magkaroon ng finances. Di ba? Hindi po problema na magkaroon ng pamilya. Lalo tingin, pamilya. Mahalaga po pamilya eh. Hindi po problema na magkaroon ng social media account or you are active social media. Okay? O hindi po problema na magkaroon ng success, magkaroon ng comfort sa buhay po na ito, magkaroon ng seguridad o security sa buhay na ito. But the problem of this day is that hindi itong mga bagay na ito na nag-i-exist sa mundo ito. The problem is within each and every followers of Jesus Christ. And often than not, okay, ay maraming mga bagay na inuuna tayo maliban sa Panginoon, at itong mga bagay na ito ang nauuna natin sa Panginoon. I tell you, marami po sa atin, how do we make decisions in life? Paano po tayo gumagawa ng desisyon? Common at pagawa ng decision ay ganito. Hindi ako makaka-attend ng meeting o ganito kasi meron akong work. Nagbabari yung decision natin because of work. Minsan, nagbabari yung decision natin because of finances. Diba? Kailangan kong gawin to kasi kailangan kong kumita. Yun ang nagiging dahilan. Yun ang nagiging basis for you to decide on things. Marami sa atin, nagbabago yung decision natin sa buhay because of our family. Diba? Hindi kasi gusto ng asawa ko. Kawawa naman yung mga anak ko. Diba? Iba sa atin, we make decisions based on social media. Diba? Sabi kasi ni Facebook, sabi ni Twitter, sabi ni YouTube. Diba? Kaya minsan, nagkakamali-mali tayo, nagdi-decide tayo based on ano sinasuggest sa atin ng mundong ito.
Alright? Success. Magbabago ang desisyon mo kasi ang gusto mo, magkaroon ka ng success sa buhay, magkaroon ka ng comfort sa buhay, magkaroon ng security sa buhay. Now, I tell you, hindi naman buong masama nga itong mga bagay na ito. What make these things wrong in our personal life is that maraming pagkakataon o madalas sa buhay po natin, yung desisyon natin ay nakaangkla doon sa mga bagay na nag-iisip sa mundo ito. Pastor, hindi mo ba po pwedeng gamitin ng Panginoon itong mga bagay na ito? Of course, pwedeng gamitin ng Panginoon yan. Pero ang dapat ginagawa, at tulad sinasabi ng Matthew 6:33, is to seek the Lord first. Before you seek yung pong work, sinik mo na ba si Lord? Before we seek our finances, kumusta naman yung account ko sa bangko, did we seek the Lord first? O ano mga bagay na ito? Now, when priorities, ito sinabi ko po ito last Sunday. Ulitin ko lamang po. When priorities are misplaced, okay? Pressure increases. Okay? When priorities are misplaced, peace decreases. Okay? Kapag ka po ang priority natin misplaced, purpose becomes blurred. Lumalabo yung purpose ng buhay natin. Paliwanag ko po ito, mabilis lamang po. Kung ang nagiging basihan ng decision making po natin ay yung pong finances natin. Alright? Pressure increases. Bakit po? Kung merong isang milyonaryo dito, sabihin ko sa kanya, pre, ilibre mo naman ako ng pares doon sa Parisan. Total, milyonaryo ka naman. Kunyari, malapit sa akin yung milyonaryo, pwede kong gawin yun, ano? Ay ko, libre mo naman ako sa Parisan. Sabihin niya ganito, hindi pwede, pre. Eh bakit milyonaryo ka naman? Mayayanig ba yung kayamanan mo sa work? Magkano may pares dyan? Pastor BJ? 120. Yun talaga naging dahilan kung bakit nagka-birthday ko si Pastor BJ. Napadami ata ng pares to eh. 120. Makakayanig ba naman ng 1 million yung 120? Tignan niyo po ito Kaya maraming tao nagiging gano'n ng desisyon. Naging basta decision making yung pera. Nagkakaroon ng pressure kasi pag nabawasan ng 120, yung 1 million niya, hindi na siya milyonaryo. Tama po ba? May valid point, hindi po ba? Ngayon, ang problema po doon ay, di ba, yung una nagiging basihan ng desisyon, rather than seeking kung kalooban ba ni Lord na ilibre ko siya ng pares. Hindi, Pastor, baka magka-birthday ko siya. Peace, Pastor BJ. I love you. Tingkod, ako rin ang dahilan kung bakit nagkano to eh. Kasi Pastor BJ, ang kumpare niya sa Parisan, 2. Yung isa nasa London yung isa nandito pa. Nakatayo sa likuran ng pulpito. Okay? So, paumanhin, Pastor BJ, kumparing BJ. Okay? Sige. Now, yun ang naging dahilan po natin, our decisions in life vary because of those things na po pwedeng magdikta sa atin that demand so much attention in life. Nag-iikos yung pressure, hindi po ba? Kapag ka pera ang magbibigay sa desisyon sa iyo, pera ang magpapa-increase dun sa problema at bigatin mo. Kasi na-misplace ka. Kapag ka po, pera ang naging decision, parang decision making natin, peace decreases. Marami po hindi maganda tulog eh. Tama ba? Sino po hindi maganda tulog ngayon kasi may utang kayo? Huwag ginita sa kamay mo. Yung tipong, yung credit card mo, nandiyan na naninigil na sa'yo. Sana may credit card. Yung totoo, marami sa inyo mag-inisa, sana wala kayong credit card. Kasi credit card, madaling bumili. Mahirap magbayad. Tama? I mean, nagkakaroon po, yung pagka-misplace ang purpose po natin o yung priority sa buhay po natin, ang nangyari, mas lalo nagdi-decrease yung peace natin. Kaya marami po mga mananampalataya, walang peace of mind. Diba? Kapag even health, Pastor, may sakit po ako eh. Kapag ka po na maging basa na decision po natin, hindi ko po dinadownplay yung health kasi mahalaga po yan. At kung may karamdaman, kaya nga po pinag-pray po natin yung mga karamdaman eh. Pero kung yun ang magiging dahilan para ikaw ay hindi mo saligsigin ng Panginoon, unahin ng Panginoon sa buhay mo, kaya po maraming mga mananampalataya, nadidepress, may sakit na, nadidepress pa. Diba? Peace decreases. And
when purpose becomes blurred, hindi natin maintindihan kung anong purpose natin. Have we ever asked, bakit ba ako create ng Panginoon? How am I, what's the purpose of why God created me? Have you ever asked that very important question in life? Nung ako po'y nabubuhay, bakit ba ako inalaw ng Panginoon mabuhay? Bakit ba ako inalaw ng Panginoon magtrabaho dito? Bakit ba ako inalaw ng Panginoon na ito ang kunin kong kurso? Bakit ba ako inalaw ng Panginoon na nasa church na ito? Have we ever asked our purpose? Kaya po marami pong mga mananampalataya, marami pong mga taong tulad po natin, hindi po natin alam kung anong desisyon ng buhay natin. Marami po sa atin, hindi po natin maintindihan kung ano ba dapat mong gawin. Ito ba kalooban ni Lord? Confused sa kalooban. Sa gusto po natin. Bakit po? Because our purpose in life is blurred. Malabo. Bakit? Kasi po ang susi po ng lahat na ito, if we want to have a, sabihin natin, less pressure sa mundong ito, sabihin po natin, yung peace natin abounds with joy, okay? At yung pong purpose po natin ay makita po natin malinaw na malinaw, sinagot na po ni Lord yan. Yun po yung kagandahan po ng salita po ng Diyos. Sinabi na po ng Panginoon ang katugunan at kasagutan po dyan. Sabi ng Bible, seek first the kingdom of God. Marami po sa atin, alam na po natin itong verse na ito eh. Iba nga po sa atin, kahit sinasabi ko pa lang po sa inyo, Matthew 6:33, kaya yung sabihin sa isip nyo o sa salitaan nyo yung verse na ito eh. But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. We can verbatimly deliver that verse not only in our mind but in our lips. But the question is that when we deliver it, do we apply that principle? Or do we really understood the principle kung sinasabi po dito? Now, when it comes to priority, ito ang sinabi ng Panginoon. Jesus said, seek everything and God will fit in. Okay? Hindi po sinabi ng Panginoon na gano'n. Sinabi ng Panginoon, seek everything. At isisiksik ng Panginoon sa sarili niya dyan. Hindi po sinabi ng Panginoon sa verse eh. Ang sinabi ng Panginoon sa verse na ito, seek first the kingdom of God. Okay? Jump na po ka na mas mabilis pa para mas maintindihan po natin at mas ma-excite tayo. Ang gusto po kasi natin sa verse na ito, yung huling bahagi eh. And all these things will be added unto you. Pero sabi ng Panginoon, before na ibigay sa iyo ng Panginoon lahat ng mga bagay dun sa verses ng pangako ng verse na ito sa atin, may unang requirement ang Panginoon. Sabi dito, seek first the kingdom of God. And that is what the message is all about. Seeking what truly matters. To elevate our priorities means allowing God, not culture, not fear, okay, not convenience, or not any other contributions of this world to determine what comes first in our lives. Okay? Yun po ang purpose ng message na ito. Now, tingnan niyo po ito. Na-experience na po ba ito? Yung nagbukas kayo, nagtatrabaho kayo, o nasa labas kayo, may ginagawa kayo na matindi-matindi, then nakita niyo ito sa telepono niyo. Biglang tumunog yung telepono niyo na ito. Tutut! Di ba? Tapos nakita niyo, battery low. Yan. Pakilagay doon, battery low. Yan. Follow me. Yan. Very good. Battery low. Enable low power mode. Na-experience ba ito? Sino po dito yung Android phone? Asan mo kamay? Yan. So lahat kayo naka-iPhone? Yayaman nyo ha? Sana all. Sino na Android phone dito? Yan. Ako naka-Android phone ako. Ito na-experience ko to. Hindi ko alam sa iPhone kung ganito rin. Sino naka-iPhone dito? Si Jessa lang? Si Jessa lang ang mayaman dito? Sana oil. Okay. Jessa, tatanungin kita, iPhone ka, di ba? Ganito rin ba sa iPhone, lumalabas din to? Hindi? Hindi ka nalulubat? Grabe, sana ulit talaga. Okay, hindi ko alam. So, nangyari to. Okay. Sa iPhone o sa Android, nangyari na nalulubat kayo. Battery low. Kapag kaiyan 20%, mag-notify na yan ng battery low. Di mo ba? Tama ba ako? Tama. Mag-iiba yung kulay ng pinaka-battery indicator nyo. Magbibiging orange yan. Pero kapag kaiyan bumaba na ng 10%, okay? Pagbabago ulit yung kulay nun, magiging kulay red. Katulad yung naano sa picture. Yan. Huwag na ako maglakad, nahihirapan ako lang. Battery low. Mamumula yung battery indicator.
Tapos, kapag ka bumaba ng 5% yung battery nyo, may naka-experience ba ito? Yung bumaba yung battery nyo ng 10% to 5%. Anong nangyayari sa phone nyo? Anong nangyayari? Dumidilim. Dalawa lang yan. Yung telepono nyo dumidilim, pagka kayo babad sa telepono, ang inyong paningin ay nagdidilim din. Lalo pa may ginagawa po kayo. Hindi mo ba? Makikita niya, nasabihin niya, enable low power mode. Tapos pag linig mo yung yes, pag iaalaw mo yung low power mode, ang mangyayari dyan, magdidilim lahat. Pati paningin mo. Nanggigigil ka. Di ba? Pero pag nag-low power mode, ang ginagawa ng low power mode, okay, gagawin niya, tatanggalin niya yung mga services doon sa phone mo. Tatanggalin niya yung, kung naka-on yung locator mo, tatanggalin niya yung GPS mo. Kung naka-on yung mga background mo no, sa application mo, tatanggalin niya lahat yon. Ang gagawin niya, i-maintain niya yung telepono mo in an optimal level na magagawa mo yung dapat mong gawing pinaka-importante. Yan ay para makapag-text or kung kaya pa ng telepono mo, makapag-data ka at makapag-internet ka. Because the primary duty of the phone, listen to this carefully, the primary duty of the phone that is created, na hawak natin, ay para po sa communication. So kapag ka nag-enable ka ng low power mode, babalik sa doon sa pinaka-basic na purpose ng phone at pagkakagawa niya. And that is for communication purposes. Until ma-charge mo siya. Alright? Kung titingnan po natin ito, pag turn off ng lahat ng application, mag-reduce yung brightness ng screen natin, ililimit lahat ng mga essential functions to the most important function of the phone, and that is communication. Yan. Bakit po ginagawa po ito? Because the phone must preserve power. Ginawa po ito ng mga inventor ng telepono natin para ma-preserve yung power ng telepono para kahit papano, magampanan pa rin natin, magampanan pa rin ng phone yung primary purpose niya and what matters about the phone. Naintindihan po natin to. Now, let's relate it to our personal life. Okay? Kung titignan po natin yung application ng illustration po na ito, hindi po ba ganun tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano? Marami po sa atin, we are so, sabihin natin, physically exhausted. We are so emotionally exhausted. We are so, to the most, we are spiritually exhausted. Yung sasabihin na natin, grabe, nakakapagod. Pagod na pagod ako. Nasasabi niyo po ba yan? Kahit di, ang mga nagtatrabaho lang ang mga sabi nitong pagod ha. Naniniwala po, hindi, mga nanay, napapagod din po yan. Okay? So yung mga tatay na natin pag uwi nyo sa bahay, napili nyo, pagod na pagod kayo. Yung mga nanay, napapagod din yan. Ikaw man maglinis ng lahat ng tambak mo sa bahay. Hindi mapapagod din yan. Magluluto yan, maglilinis ng bahay, mag-aasikaso ng mga dapat asikasuhin sa bahay, mapapagod din yan. Sa mga nagtatrabaho, mapapagod din tayo. Sa mga nag-aaral, nakakapagod din mag-aaral ha. Subukan nyo magbasa kayo maghapon. O magbasa kayo maghapon magdamag. Magkakabertigo din kayo. Diba? Nakakapagod po eh. Nakaka-stress po ang mundong ginagalawan po natin. Not because life is too hard, but because many or because everything is running on full power. Ito po nakakatawa sa atin eh. Sa mga bagay na ginagawa natin, gagawin natin gusto natin eh. Kung gusto mong gumibig, gigibig ka. Gusto mong trabaho, i-exhaust mo yung power mo to do your work. Kapag kamahal mo pamilya mo, gagawin mo yung mga gagawin mo sa pamilya mo. Hindi po masama iyon ha. Pero at the end of the day, we felt so exhausted. Pagod na pagod po tayo. Di ba? Bakit? Kasi napakadami nating commitments. Napakadami po natin distractions. Napakarami po mga bagay dito na kumakain ng oras natin. At marami po dito na kumakain sa buhay natin. Kaya po pagod na pagod tayo dito. Kung i-evaluate natin ang araw po natin, well, we will realize that we are so unproductive. Sinubukan ko po ito. One time, I tried na i-list down yung mga ginagawa ko sa isang araw. Kasi lagi ko sinasabi all throughout the week. Minsan, mainit pa ang ulo ko. Diba? Papapansin pa ng mga anak ko yan, na tipong mainit ang ulo ni dati. Tingin ko, pagod siya sa trabaho, o puyat siya, o ganito. Then I would evaluate myself. Sulat ko nga lahat ng ginawa ko. In 24 hours ng buhay na binigay sa akin ng Panginoon, isulat ko isa-isa. At tingnan ko kung tipong pwede ko ba talagang sabihin pagod ako. And often than not, nung chinecheck ko po yun,
Sasabihin ko, ilan lang ang ginawa ko Pero pili ko pagod na pagod ako. Alam niyo kung bakit? Kasi po, marami tayong kinukumitan masyado. Marami pong distraction sa mundo natin at marami pong kumakain ng oras natin. Na hindi naman po talaga siya magiging productive ang buhay po natin. Kaya po pagod na pagod tayo. We give energy to everything except what sustains us. Marami tayong energy sa mga bagay sa mundong ito rather than giving energy to the person who sustains us. Remember the principle last time na preach ko po dito that we are always looking for the blessing but we are not looking for the blesser. If we want a sustainable blessing, okay? Ang dapat hindi hinahanap natin yung blessing. Kasi yung blessing na uubos, tama ba? Ang dapat hinahanap natin yung nagbibigay ng blessing, tama ba? Kasi nagbibigay ng blessing, sa kanya nang gagaling yan Kunyari, kayo na po, kumain po kami dito ng donut. Sana, inabot nyo, wala lang, ubos na Sabi ko sila, uubos ang blessing Di ba? Kumain po ng donut. Ang donut daw ubos. Sabi ko sa ibang workers na dito, kumain na kayo. Kumuha na kayo habang meron pa. Hindi po, mamaya na po. Pagbalik nila, wala na po sabi ko kasi kumain na kayo Now, sabi ko po dito, yung blessing dyan, nauubos yan. Pero yung blesser na nagbibigay, doon ka dapat lumalapit. Kasi siya nag-provide yan Ganun po tayo sa Panginoon Pagdating sa blessing ng Panginoon, tuwan-tuwa tayo, sarap ng blessing ni Lord. Pero nakalimutan natin, bigyan ng attention or full attention yung nagbibigay ng blessing. At yan ay walang iba kundi si Lord. We give too much energy to everything except the one who sustains us. Okay? When God is no longer the priority, life drains us instead of driving us. Diba? Nauubos tayo. Imbis na i-drive tayo towards our purpose, imbis na magkaroon tayong motivation to continue in our life, nawawalan tayo, na-exhaust tayo, nauubos tayo, napapagod tayo. Kaya po sabi ni Lord sa Matthew 6:33, okay, the version of this is spiritual power management. Seek first the kingdom of God. Parang telepono. Meron pong tinatawag na power management. Kaya pag nalobat, i-optimize niya yung level ng battery niya at para magampanan pa rin yung purpose niya. Maprolong pa niya kahit nalobat siya yung buhay niya at magawa pa rin yung purpose niya. Ganito tayo mga Kristiyano. Maraming pagkakataon malolobat tayo. Maraming pagkakataon madi-discourage tayo. Maraming pong pagkakataon tatamaan tayo ng mga problema sa buhay natin. At kapag kapiling po natin ang Panginoon, mayroon pong tinatawag na spiritual power management si Lord. Sabihin niya, kahit nalobat ka, kahit napagod ka, na andito ako, at kapag ka sinaliksik mo ako, sabi ng Panginoon, di ba? And all these things will be added unto you. Di ba napakagandang blessing po nun? God is saying, if we put God in the primary priority of our life, He will manage the rest. Kapag ka inuna po natin ang Panginoon na ang bahala sa lahat. Kumusta po ang buhay po natin ngayon? Lobat ka na ba? Spiritually, emotionally, and physically drained ka ba today? Baka kaya spiritually drained ka o physically drained ka or emotionally drained ka is because you do have so many commitments. You do have so many distractions and you use your time so much na akala mo productive ka but you're not productive at all. Pero kapag ka, ang hamon ng message na ito, kapag ka isinagsaliksik mo Panginoon o inuna prioritize natin ang Panginoon sa buhay natin, He will take care of the rest. Pangako po niya Napakaganda pong pangako ng Panginoon ito Kung may memorizing nga po tayo isang Bible verse, dapat maintindihan natin mahigit itong verse na ito Diba? Para mas maintindihan po natin yan, isimbolo po natin yan sa empty cross. Ang cross na to, mayroon dalawang direction, di ba? The upward direction and the left and right direction. Tama po ba? Ito po simbolo po ng seek first the kingdom of God. You seek the Lord first. Diba? From ground, nasa lupa tayo, saliksikin mo ang Panginoon.
muna. At kapag ka inuna mong saligsigin ng Panginoon, the Lord will take care of the rest. Siya na bahala doon. Pangako po ng Panginoon yan eh. That is the promise of the empty cross. Ay, tatlong bagay lang naman po ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo ngayong araw ito. Sa pagsing natin sa Panginoon, paano po ba natin gagawin yan? First, is about placing the kingdom first. Tatlong points lang po ito. Mabilis lang po ako. Okay? Placing the kingdom first. Ang sabi sa Matthew 6:33, tatlong points na nanggaling po, hindi po tayo lalayo ng verse. Matthew 6:33 lang. Hihiwalay-hiwalayin ko lang po ito at naramdamin lang po natin ito. But seek first the kingdom of God. Sabi po dito. Ang salita po dito na seek means to pursue deliberately. Ibig sabihin, dapat intentionally natin sinasaliksik sa Panginoon. Kapag ka po ang government natin o ang mga rescuer natin, magkapanahon na naman ng bagyo, di ba? Biking alive na naman ang kicking ang NDRRMC. Ang trabaho nila is seek and recover. Di ba? Yung mga common trabaho niya. Kapag ka po sinabing seek, the word seek is a verb. Tama ba? Ibig sabihin, ito ay action word. Kapag ka sinabi pong seek, it should be deliberately done. It should be intentionally done. Hindi po pwedeng sabihin mo yung seek, okay, ng bukas na lang. Dapat talaga gagawin mo siya intentionally and deliberately, ipupursu mo siya. At ang hamon ng Panginoon dito, hindi mo siya i-seek one time lang. Kaya po marami sa ating mga mananampalataya, di ba? Pagdating ng linggo, we are so encouraged, we are so empowered, but all throughout the week, di ba? Bagsak ka. Kasi sinasaliksik mo lang ang Panginoon kapag ka-Sunday lang. When we seek the kingdom first, it should be done continually, patuloy, araw-araw, every hour, every minute, every second, and every millisecond of your hour. Hinasaliksik natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Deliberately done. God's kingdom is not a side interest. It should be the center of our life. Alright? Hindi po ibig sabihin po nito, di ba? Yung parang isa lang siyang bahagi ng buhay mo. O, si Lord na bahala dito. Ha? Hindi po. God should be the center of our life sa buhay po natin. Pag sabi po, seek first, iniisip po kasi natin ito. Ito, naipaliwanag na naman ng pastor na naimbitahan po natin ito dito. And I like the perspective on how Pastor Eray expound yung word na first dito. Ang iniisip po kasi natin first, parang nakanumero. Yung 1, 2, 3, 4, 5. First, second, third. To illustrate it further, di ba? Ang pinakamaganda na award, okay, kapag ka nasa sports ka ay yung first. Kasi yung pinaka mataas na level. Okay? Pero yung first po dito na sinabing first sa Matthew 6:33 is not about God being the first o God being the first o the kingdom of God being the first. Ang tinutukoy po dito first is above those first, yung priority mo ang Panginoon. Inuuna mo ang Panginoon. Kung meron kang mga bagay na susunod, desisyon natin, naandyan ang pera, naandyan ang trabaho, naandyan ang pangailangan, naandyan ang pamilya, naandyan ang social media, o kung ano man ang meron ino-offer ang mundo ito, Panginoon po dapat ang above all those things. Kaya nga po, placing the kingdom first. Kaya nga po, ang topic natin is elevated priorities. I-level natin ang Panginoon above all things. God should be on top of those things. Panginoon po dapat. Ibig sabihin po ito, in our time, prioritize time with God before time on screens. Ito, very realistic to eh. Kaya ginamit ko itong phrase na ito eh. Prioritize time with God before time on screens. Ibig sabihin, marami po sa atin, sabi ka social media eh, nakahawak kayo ng telepono. Don't get me wrong, hindi po masama magkaroon ng telepono. Hindi po masama magkaroon ng social media account. Pero kung dyan pa lang, talo na tayo. How much time do you spend on your mobile phone rather than on the Bible? Ngayon po, hindi na po tayo masyadong mahigpit.
na tipong wala tayong daladalang Biblia. Dati po talaga medyo hinihigpitan pa natin. Dati yung Bible. Kasi po, ngayon, sa mga mobile phones natin, may mga Biblia na po eh. Okay po yan naman, walang problema. Pero in our daily lives, okay, sabi ng Bible, if we seek the kingdom of God first, ibig sabihin, pinaprioritize natin ang Panginoon sa buhay po natin. Deliberately, sinasaliksik natin ng Lord sa buhay po natin. Patuloy po natin siyang inaalam ang kalooban niya o pinaprioritize natin ang Panginoon sa buhay po natin. Baka po mas marami po tayong time sa screen po natin. Gusto niyo po ba ma-evaluate yan? Pumunta kayo sa telepono niyo, punta niyo sa settings, at po pwede niyo i-evaluate dyan kung ano mga ginagamit niyong apps everyday. Makikita niyo po dyan kung ano mas malaking time na ginagamit mong app. If you say you have a Bible or you have the Bible inside your phone, tingnan niyo po kung ilang percentage ng telepono niyo o ng araw niyo o ng oras niyo na ginamit yung Bible rather than social media account. And I tell you, magugulat po kayo. And this phrase is actually true. Prioritize time with God before time on screen. Sino po sa inyo pag-agising niyo ng umaga? Good morning, nasa may Bible ko. Sino po ganun kagad? Yung pag natulog kayo, katabi niyo yung Bible niyo. Nandiyan ba yung Bible ko? Ba? O sino sa inyo pag natulog kayo, yung telepono niyo, kailangan katabi niyo? Hindi ba yung telepono ko? Kaya po nagugulat po ako sa inyo. I have work ng gabi. Nagugulat po ako sa inyo. Marami po sa mga member natin, pag nakikita ko, naka-online pa to. Alauna na. May iba nga po, nagugulat pa ako eh. Alas 2 sa madaling araw, nagsishare. Oh, gising na to. Di ba? Nagsishare na. Oh. Pastor, verse naman ang sinishare niya. Okay lang kung Bible verse ang sinishare mo. Pero the question is, how many time do you spend more on screen rather than on the word of the Lord and seeking the purpose of the Lord? Choose obedience over convenience. Diba sa atin gusto natin yung conveniente rather than obedience. Diba? I would remember there would be times, this is the reason why we actually pray for sabihin natin mas maganda-ganda ng church. Kasi siyempre pag ang church mo naman talaga, hindi talaga ganito ang conveniente din naman, ang hirap din naman sumamba. Pero, believe it or not, naging prayerful tayo. I would remember sa kabila pa tayo. Sino ba sa kabila? Yung Luman Church. Yan. Pakitas nga po pa kayo lumabot sa kabila. Yeah, I praise the Lord for you. Alam niyo bakit? Kayo ay naging mga prayer warriors because of that old church. Alam bakit? Ikaw pa nakaupo ka doon sa church na naandun, may dumaan na truck, gumagalaw eh. Lord, sana po, huwag mag-iba. Di ba? Nagsiservice, gano'n eh. Tapos pag umuulan, Lord, sana huwag po munang umulan. Bakit? Kasi pag umulan, di ba? Sinasamo natin yung blessing. Naalala ko umulan, bumabagyo. Di ba? Pwede ako nagkakamali. Sila, Tata Estrada po atin dumating doon. Habang nasa pulpito ako, nahihiya ako eh. Kasi habang umaten sila, si tatay nakabuha kang gano'n. Sabi ni Pastor PJ, Tay, excuse me po, nilagyan ng balde eh. Kaya habang nag-preach ako nun, naalala ko si tatay gumagal ng konti eh. Kasi pag tumulo, nakakadistract eh. Oops. Diba? Hindi ko alam kung tinatamaan si tatay o hindi. Pero iba sa atin, hindi po naging dahilan yung pong lugar para po hindi sumama sa Panginoon. Naging mas mahalaga yung obedience rather than convenience. Dati po, I would remember, even may mga members po tayo magsasabi po sa atin, Pastor, nakakaya po mag-imbita sa church kasi po yung church po natin luma eh. Yung kisame malalaglag na, yung ganito, at dami reklamo natin eh. Diba? Pero ngayon, kung obedience over convenience, dapat hindi na yung problema. Bakit po? Pinagalawan tayo ng Panginoon ng ganitong lugar, pero bakit hindi pa rin nag-iimbita? Kasi convenience rather than obedience. Kasi naniniwala po ako, faithfulness follows ang sumusunod after, bago magkaroon ng fruitfulness, faithfulness muna, hindi po ba? Hindi mo pwedeng mauna ang convenience bago ang obedience. Obedience po muna bago convenience. Iba sa akin, hindi mo pwede sabihin sa Panginoon, Lord, bigay mo muna sa akin to. Pero ganito ha, sino ba mga magulang po dito? Yung mga tulad po magulang. Let me rephrase that. Sino yung mga parent? Kasi pag sinabi magulang, Pastor, di ako magulang ha. Mabait ako. Yung parent, katulad ko, subukan nyo lumapit sa inyong anak nyo. At sabihin niya, Dad,
Di ba? Gusto ko po ng bagong shoes. Di ba? Di ba? Meron ba sa dito? Hindi ko naman anak, pero hingi na shoes sa akin eh. Amen? Amen. Okay. Mahal mo naman yan. Mahal ko yan. Parang anak ko na si Jerry. Kapag ka po sinabi ng anak nyo sa inyo ganito, Dad, o Ma'am, bago ko sumunod sa'yo, bilhin mo na yung shoes. Matutuwa kayo? Hindi. Sabi mo sa kanya, mukha mo, maghintay ka dyan. Bakit? Mahalaga sa magulang ang obedience rather than convenience. Ang tanong, hindi ba gustong ibigay ng magulang yung pangailangan ng anak niya? Wala pong patinong magulang na hindi ibibigay at pipilitin ibigay yung pangailangan ng anak niya para sa buhay. Amen mga parent? Diba? Pero kapag kaugali ng anak mo, unahin muna yung pagpapala rather than sumunod, diba? Ano mangyayari? Sinubukan ko po ito sa mga anak ko. Sabi ko sa mga anak ko, punta ka dito sa lugar na to. Ayaw. Kaya ko sila pinapupunta sa lugar na yon kasi gusto nila na andun. Andun ko ibibigay. Ang tanong, binigay ko? Hindi po. Bakit? Hindi ka sumunod eh. Kung sumunod ka, nakakuha mo sana yung blessing. Christians and fellow followers of Jesus Christ. Marami mga bagay na mimiss natin ang pagpapala ng Panginoon because we are seeking for convenience rather than obedience. Baka kaya po tayo dinadala ng Panginoon sa isang lugar kahit na tingin po natin uncomfortable yung lugar kasi naandun ka magpapalain ni Lord. Bakit? Even in the dark moments of our lives, the light of the Lord shines the most. May mga pagkakataon, pahintulutan ng Panginoon na dumaan ka sa mga bagay na masalimuot. Pero hindi dahil karadaanin ka ng Panginoon sa mga bagay na masalimuot, ang ibig sabihin po nun, hindi ka niya mahal. May mga pagkakataon, papadaanin ka ng Panginoon doon sa mga bagay na yun para makita mo kung paano magpala ang Panginoon. Bakit? Kasi kung smooth lahat ng mga bagay, namimiss natin ng Panginoon eh. Kapag ka lahat ng bagay seamless, akala natin tayo yung gumawa eh. Kapag ka na-promote ka sa trabaho nang wala basta-basta lang, feeling mo sa sarili ka kaya na mo lang nagawa yun eh. Kapag ka ikaw, nagkaroon ka ng pambili ng isang bagay, kinuha mo sa trabaho mo, kinuha mo sa wallet mo, o kinuha sa savings mo, akala mo ikaw lang yun eh. Pero kapag ka dumaan ka sa isang bagay, nandito mo sa isang sitwasyon na uncomfortable yung situation, then the Lord bless you so much, makikita mo, Lord, ikaw itong kumilos na to eh. Remember the illustration ng Pastor Christian? Yung Gcash niya na walang laman? Diba? Nung binigay ng Panginoon yung pagpapala sa kanya, sino na-recognize niya? Hindi ba ang Panginoon? May mga pagkakataon, mga bagay gagawin ng Panginoon, and believe it or not, the Lord moves in a very miraculous way, in a mysterious way, na hindi mo alam, nabibigay ng pagpapala sa iyo. Ang tanong, are you in the place kung saan ka mabigyan ng Panginoon ng magpapala? Obedience first before convenience. Convenience follows after obedience. Fruitfulness follows after faithfulness. Choose obedience over convenience. Align decision with God's will, not on personal comfort. In placing the kingdom of God first, makakita po natin, saliksikin po natin yung kalooban ng Panginoon. Let me ask you, sino po nakakalam dito kung paano malalaman ang kalooban ni Lord sa inyo? Pastor, sa kasama habang buhay, hindi. Akala kasi ng mga young people, ang kalooban lang lagi ni Lord, dahil patungkol sa yung maibing na panghabang buhay na kasama sa buhay. Hindi po. Marami pong kalooban si Lord. Kalooban sa kursong kukunin mo, kalooban sa desisyon na gagawin mo, kalooban sa negosyong papasukin mo, kalooban sa mga bagay-bagay na papasukin mo, even mga bagay na bibilin mo, may kalooban si Lord dyan. Ang tanong, paano po tayo mag-seek ng kalooban ni Lord? Ibalik ko po sa illustration. How do you decide? Based on work, finances, family, social media, security, o success or comfort? Bakit? Kapag ka doon mo pinase, malaki po ang posibilidad na magkamali ka. Bakit? Those contributors are imperfect. Pero kapag ka inuna mong saliksikin ng kalooban ni Lord, kahit na mukhang uncomfortable yung pagkakalagyan mo, perfect na kalooban ni Lord yun. Because it's not based on personal comfort. Marami sa atin, okay? Kapag ka po nagsaliksik ng kalooban ni Lord, ang basihan na ang basis natin is personal comfort. Gamitin natin yung pinaka-common, yung kalooban ni Lord, na habang buhay, lalaki po ako,
So naghanap ako ng kalooban ni Lord, babae syempre. Hindi naman lalaki. Ang pangit naman siguro nun, di ba? So nung kalooban ni Lord, hindi ko po binasa yung kalooban ni Lord na kasama ko habang buhay based on personal comfort. Based on personal comfort, ang common, titingnan mo, gusto ko po maganda. Gusto ko po mga 6-footer. Diba? Sa mga babae, ang sasabihin nyo, gusto ko po tall, dark, and handsome. Yan, mga gusto mga pamantayan. May mga lalaki, gusto ko po petite. Diba? Yung mga chinita. Diba? May mga kanya-kanya tayong preferences. Kasi gusto natin yung maganda sa mata natin, maganda sa paningin natin, o minsan gusto natin gawin trophy girlfriend o trophy wife. Diba? Dahil pili mo, pangit ka, pangit na ako, pangit pa asawa ko. Diba? Ang pangit din ang anak namin. Diba? Kaya sabi nila, huwag ka daw mamimili ng Sabi nila, pag mag-aasawa ka daw, mamimili ka ng mga pangasawa mo. Ba yan? Hindi ako nagniwala dun eh. Ano na bakit? Ang dami mo nakita na nag-asawa na hindi perfect ang kalooban ng Panginoon sa kanila. Alam mo tawag sa pag nag-asawa isang kapampangan at saka isang taga-binggit? Alam mo tawag doon? Kapag ka nag-asawa isang kapampangan at saka isang taga-binggit, ang tawag sa kanila kapampangit. Di ba pangit? Sorry po. Kaya hindi ako naniniwala. Yung sa personal preference lang. Bakit po? Di ba? Bisaya at saka Bicolano, nag-asawa. Ang taas sa kanila. Oh, sabi niya. Ang bakit, di ba? Kaya ang pangit. Ang pangit ng mga kombinasyon. Di ba? But again, kung preference yung ganda, tanong, tingnan niyo yung picture ng mga lola at lolo nyo nung bata pa sila. Ang gaganda. Di ba? Tingnan nyo ngayon. Maganda pa ba? Sa paningin natin, maganda pa rin. Pero sa paningin ng iba, sa pag kumukulubot na tayo, nagdi-deteriorate eh. Law of thermodynamics, everything deteriorates. So if we will base our, sabihin natin, gusto natin based on our comfort, may temporal lang yun. Hindi po ba? Pero kapag kaibabase po natin yung mga bagay sa kalooban ni Lord, maniwala po kayo, pumangit man ang asawa mo, paninindigan mo kasi kalooban ni Lord sa iyan. Diba? Kung basihan ng ganda mo, ay basta ng kalooban ng Panginoon sa iyo, yung ganda, dahil maputi siya, paano kung nababad sa araw yan na sunburn yan, iiwanan mo na asawa mo? Tama po ba? Kung ang basihan mo ay haba ng buhok, paano kung pumunta kay Pane Serrano yung nagpagupit, ayaw mo na, iiwanan mo? Diba? Paano kung basihan mo ng nagustuhan mo yung asawa mo dahil ang bango niya? Diba? Amoy humahalimuyak na bulaklak siya. Eh nung nag-asawa na kayo, gumising siya. Sinabi siya, pagharap sa mukha mo, sinabi sa'yo, good morning. Naaamoy mo yung hininga niya na hindi pa nagsisipilyo. Pag good morning niya sa'yo, pambira, hindi good morning ko. Amoy impyerno. Iiwanan mo na siya? Paano kung basihan mo ng ganda ng asawa mo ay dahil buo ang ipin niya? Paano kung gumising siya? Diba? Wala na ipin niya dahil sa panganganak, lalaga sa mga ipin, pustiso na lang, diba? At bumati siya sa iyo, morning, good morning. Good morning. Ayaw mo na? Diba? Pag personal preference, diba? Sino po sa inyo dito may telepono kayo na Nokia 909? Sino karoon ng gano'n? Pastor, ano yun? Kung isipin, luma na yun eh. Sino po hanggang may pager pa kayo? Yung mga pager na tumutulong nila dito may square, tapos umibig. Hindi po pagkagalit na galit ka sa asawa mo o sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sabi mo sa operator, pakisabi sa kanya, ganito, minumura mo, I'm sorry ma'am, hindi po pwede sa amin, hindi sabihin nyo ang ganyan. I-revise mo. Sabi mo sa kanya, umuwi siya ito, tapos nag maraming exclamation point. Yan, ma'am, pwede po yan. Wala nang gumagamit ngayon ng gano'n. Bakit? Jurassic na yun eh. Term ng mga young people yan. Bakit? Kasi kung basihan mo yung ganda at dahil uso, maluluma eh. Pero yung kalooban ni Lord, kailanman hindi naluluma. Kaya po tinuturo ng Panginoon, place the kingdom first. I-prioritize natin ng Panginoon. Pangalawa,
Ang alam mahalaga. Sabi dito, not only putting God or the kingdom of God priority. Ang una dapat ina natin, hindi lang po yung kingdom ni God, kundi yung righteousness. Pursuing God's righteousness. Righteousness means living in the right standard of God. Reflecting the character of Christ, the values of Christ, and the holiness of Jesus Christ. Now, let me explain this to you. Righteousness is imputed unto man. Paano po natin nakakamit yung righteousness? Kung titingnan niyo po ang sarili po natin sa pansalamin, wala pong sino ng taong perpekto. Okay? Kahit po ang pangalan niyan pekto, hindi perpekto yan. Alright? Nobody in this world is perfect. Lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo nagkakasala. Kahit Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin po tayo. Pero nung tinanggap po natin ang Panginoon, we were made righteous in the sight of God. Ibig sabihin, nung naging mananampalataya po tayo, pag tumitingin ang Panginoon mula sa langit, papunta sa lupa, hindi niya nakikita yung Dennis na makasalanan at nakakagawa pa rin ng kasalanan. Ang nakikita ng Panginoon, si Jesucristo na tinanggap po natin sa buhay natin, we are clothed in white, purity, pure, at nakikita ng anak ko to. Kahit na nagkakamali ito, no, walang excuse doon, ay anak ko ito. Pero ang sabi dito, we are to pursue God's righteousness. Not only putting priority sa kingdom ng Panginoon, ang Panginoon mismo, dapat po pinaprioritize din po natin yung righteousness, yung kabutihan, yung katuwiran. Hindi po ibig sabihin ng righteousness, maging mabait ka, yung para pag dumadaan ka, tumutulog ang mga pakakap ng anghel at sasabi, Amen. Yung para kang nasa di ba para kang nasa vacuum na ang suot mo, nakaputi ka lang, hindi ka makabasag ng pinggan. Yung tipo kahit langgam, excuse me, baka matapakan. Diba? Hindi po ibig sabihin yung kabaitan. Kabaitan po, the fruit of the Spirit, sabi yung fruit of the Spirit nga po, bunga po yun. Righteousness is having the right standing with God. Ibig sabihin, yung conviction mo, yung paggawa mo ng desisyon, ay maayos ka sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay matapat na anak ng Diyos. Ikaw ay nakikitang faithful na anak ng Diyos. You have the right standing with God. At para malaman mo if you have the right standing with God, kailangan po nakikita po sa atin itong mga simbolong ito. Nakikita po sa atin yung karakter ni Kristo. Nakikita po sa atin yung values ni Kristo. At nakikita po sa atin ang kabanalan ni Kristo. Kaya po ba natin gawin yon? Hindi po natin kaya gawin yun sa sarili po natin. Biyaya lamang po ni Lord po yun. Kaya nga po may bunga ng banal na Espiritu. The fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, long-suffering, etc., etc., etc. Marami po yan. Nakikita po sa atin yun. And there is two reasons on why Jesus Christ came to earth. Akala po natin, nung dumating si Jesus sa mundo, akala po natin dumating siya para mamatay sa krus ng Kalbaryo, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tama po ba? That's true. That is a divine truth. Okay? Pero, hindi lang po yun ang isang paraan o dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa. One of the purpose on why Jesus Christ came to earth is for Him to set an example to us followers of God, to us followers of Jesus Christ, para po tayo ay mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Bakit po? Kaya po siya ay naging 100% man and 100% God. Ibig sabihin, naramdaman niya yung nararamdaman din natin po ngayon. Pinagpapawisan ka, naramdaman din po ni Lord yun. Nagugutom ka, naramdaman din po ni Jesus Christ yun. Ikaw po ba ay nagkakaroon pa ang kailangan, naramdaman din po ni Jesus Christ po yun. Napapagod po ba tayo, naramdaman din po ni Jesus Christ yun. At lalo tingin, tinetempt po ba tayo ng dyablo? Tinempt din po si Jesus Christ dito ng dyablo. Kaya po pinakita po ng Panginoong Jesucristo habang nabubuhay siya dito na yung pinagdadaanan natin, listen to this carefully, alam ni Lord yon at naiintindihan ni Lord kasi pinagdaanan din niya yon. Para hindi po natin sabihin sa Kanya, Lord, pinagdadaanan ko ito, nahihirapan ako. At sabi mo, hindi mo po ako naiintindihan, Lord. Hindi mo pwede sabihin kay Jesus Christ yun. Kasi naiintindihan niya yun. Pinagdaanan niya. Remember, there was one time in the wilderness na siya ay sinubok ng dyablo. Remember, sabi ng dyablo sa kanya, o kung ikaw ang sinasabi mo, ikaw ay anak ng Diyos.
Di ba? At ikaw ay nagugutom na, bakit hindi mo gawin at ikaw nagpe-perform ng miracle? Bakit hindi mo gawin yung batong ito at gawin yung tinapay? Ano sagot ni Jesus Christ? Men shall not live alone, but by the bread of God, the bread that comes out of the mouth of the Lord. The word of the Lord. Di ba? Nirebuke niya yung diablo. Sabi niya, di ba? Nauuhaw ka na. Bakit hindi yung pugpukin yung batong ito? Para lumabas ang water dito. Ano sabi ng Panginoon? God is the brook. Di ba? Siya nagbibigay nag-quench our thirst. Hindi po ba? Kung makikita po, naramdaman po ng Panginoon po iyon. Pero sabi dito, we are to pursue righteousness. Dapat lagi natin isinasabuhay po ito. Dapat iniisip po natin laging bunga ng Espiritu. Bunga po ng banal na Espiritu sa buhay po natin. We always intentionally seek the righteousness of God in our lives. Not our own personal interest. Ang maging tanong po natin, kung gagawa po ng desisyon po tayo sa buhay natin, would this decision honor the Lord? If I would be talking to this person, will this honor the Lord? If I would be investing in this business, will this honor the Lord? If I purchase this one, will this honor the Lord? Kaya po kung mga bagay natin hindi po nakakapag-honor kay Lord, kaya po maraming tao napapahamak dahil mali-mali ang desisyon natin kasi bago tayo magdesisyon, hindi natin sinaliksik ang kalooban ni Lord sa buhay natin. Marami po bumili ng sasakyan, nagkamali ng bili ng sasakyan. Bakit po? Hindi kalooban ni Lord eh. Marami pumasok ang mga relationship, hindi tama relationship, nagkawindang-winda. Nung nagkakaproblema na, praise the Lord, may mga nagka-counsel. Pero hindi mo siniliksik agad ang kalooban ni Lord eh. Seek the Lord's righteousness first. And as we seek that, maging tanong natin palagi, Lord, sa decision ko pong ito, maluluwalhati po ba kayo? Lord, takot po ako magkaroon ng isang step. Bakit po? May gout ako eh. Takot po ako mag-step. Bakit po? Ayoko mag-step na wala po kayo approval. Kasi pagka wala po kayo approval, mapapahamak ako eh. Para po tayo naglalakad sa dilim. Lord, step! May laro yan, di ba? Anong inaantay nyo? Doon sa mga kalaro nyo, step! No? Ano ba talaga? Kuya dito ako, madilim, no? Step! Mabait kayo. Kasi kung diablo yan, step! Yes, yes, yes! Diba? Malalaglag ka sa cliff eh. Marami pamamanampalataya, gano'n eh. We don't seek the approval of God first. Step! Hindi ka na nga nagtatanong eh. Step! Oh, laglag ka. Kaya marami pamamanampalataya, nalalaglag sa kasalanan eh. We don't seek the righteousness of the Lord. Diba? Kaya po marami mga tao, marami mga nabibigdang. Live differently in culture that normalizes compromise. Diba? Buhay po nito, sobrang compromising. Kasi ninyo, yung people makinig kayo dito maigit. Kapag ka, ito peer pressure to eh. Ibig sabihin po ba, kapag ka lahat ng kabarkada nyo umiinom ng alak, iinom ka rin? Talaga? Eh paano ko sabihin sa inyo ganito? Wala ka naman pakisama. Diba? I tell you, there's a difference between pakikisama and pakikisama. Those are two different words. Hindi ibig sabihin lahat sila ginagawa yun, okay na yun, pwede ito pa gawin natin. Okay na yung walang pakisama. Sabihin nila, KJ ka naman. Tama ba? Sabi ng mundo eh. Why? Because this world is so compromising. Pipilitin tayo magkasala. Sabihin sa'yo, KJ ka naman. Sinasabihin dito KJ kayo. Di ba? Pag sinabihan kayo ng mga tao sa paligid nyo na gusto kayo magkasala, KJ kayo, sabihin nyo, oo, KJ ako. Bakit? Kay Jesus ako eh. Tama? Sabi nyo, nakakapag KJ, di ba? Oo, KJ ka! Kasi kay Jesus tayo. Tama? We are to pursue righteousness. Ito yung pinakamaganda, panghuli. Provision of God, trusted. Ito yung huling bahagi. Ito yung pinakagusto natin. Gusto ko rin po ito eh. Sabi ito, and all these things shall be added to you. Ano po yun? This is the great promise of God. But there are two requirements. Ano yung requirement?
Prioritize God's kingdom first. Unahin ng Panginoon. I-prioritize. Put Him in the pedestal of our lives. Pangalawa, maging priority natin o pursue righteousness. Maging matuwid tayo. Mabuhay tayo matuwid. Mabuhay tayo ng matapat sa Panginoon. At kapag nagawa natin yun, ito na yung pinakamaganda. And all these things shall be added unto you. Provision of God trusted. Alam niyo po ibig sabihin to? This phrase is actually an assurance from the Lord. Ano po assurance? Assurance o God o Jesus Christ is assuring us that when we prioritize Him or when our priorities are right, okay, tama yung priorities natin, provision follows. Kapag tama ang prioridad sa buhay, ang kasunod ay provision ng Panginoon. Ang problema, gusto natin ng provision, pero hindi natin pinaprioritize yung nagbibigay ng provision. Aha, tama po ba? Ulitin ko po gusto natin ng provision, pero kung hindi mo ipaprioritize yung nagbibigay ng provision, paano mo ma-receive yung provision? Diba? Nung pandemic, uso ang ayuda. Diba? Ngayon, pag malamig, uso na ang rayuma. Diba? Nung panahon ng pandemic, uso ayuda. Kahit na naka-lockdown ang mga barangay, ang balita may pakpak. Meron daw sa court. Yung truck ng ganito, mamimigay ng ayuda. Lahat na ito nakapila. Tama ba? Paano? Kunyari, yung ayuda ng gobyerno na andito sa court, dito sa may neighborhood, kunyari sa neighborhood. Di ba? Tapos ginawa mo, pumunta ka doon sa may yung grocery dito, Pentagonica po. Ano? SSG ba yun? Supermarket. Paano kung doon ka pumunta? Pero nandito yung truck ng provision, makakakuha ka ng ayuda? Ano po? Sabihin niyo po. Hindi. Bakit? Wala doon yung nagbibigay ng provision eh. Ganun din po tayo eh. Gusto po natin ng provision ni Lord. Pero yung lugar, malayo ito sa nagbibigay ng provision. If we want the provision of the Lord, seek the kingdom first. If we want the provision of the Lord, seek God's righteousness first. God takes responsibility for those who put Him as the primary priority of our lives. Okay? Stop living in anxiety over needs. We are so anxious. Dumadami na yung kulubot natin sa mga bagay na pinoproblema natin. Di ba? Pag binilang nyo yung kulubot sa ano nyo, sa tagiliran nyo, sa baba po natin, bakit nyo ang dahil po dyan bakas na mga problema. Do not worry of things. Sabi ng may pangako pong Bible dyan, don't worry for tomorrow, and let tomorrow worry for itself. The Lord is teaching us to obey, and the Lord is teaching us to trust the Lord, to trust the process of the Lord. Stop living in anxiety over needs. Diba? Stop living in fear. Live in faith. Mabuhay tayo sa pananampalataya rather than takot. Fear comes from the enemy. Faith comes from the Lord. Diba? Trust God rather than chasing security. Sa atin, mali ang hinahabol natin eh. Rather than trusting the Lord. Lord, titiwala po ako sa iyo. Lord, maniniwala po ako sa iyo. Believe that obedience opens the door for blessing. Hindi na po siguro mahirap explain ito, no? If we want the blessing of the Lord, obedience is needed. Sa lahat ng prinsipyo ng Scripture, I challenge each and every one. And the Bible challenges us so much every day. Sabi ng Bible, meditate in the Word day and night. I challenge you to open your Scriptures. And always look at the blessing on how the Lord blesses His children. Isa lang po makikita nyo doon. Laging may sikreto. Alam mo sikreto? Laging may obedience. Laging mayroong susubukin ng Panginoon sa atin. At primary na subok ng Panginoon, laging obedience. Isipin nyo ano mo yun? February po ngayon, di ba? Last January, meron tayong, first fruit. Nag-first fruit tayo. First fruit requires obedience. But first fruit also has the great provision of the Lord. Isun nyo po yun? Tingnan nyo po sa Bible. Lahat ng susi ng pagpapala ng Panginoon, laging may kaakibat ng pag-honor sa Panginoon at laging may kaakibat ng, sabihin natin, obedience sa Panginoon, faithfulness. Lahat po yan. Lahat po ng prinsipyo sa Bible.
laging may obedience na requirement, laging may faithfulness na requirement, meron laging requirement na ganyan. At lalo tingin, may requirement na honoring the Lord. Bakit? Because if you're obedient to the Lord, you are honoring the Lord. If we are faithful to the Lord, you are honoring the Lord. Lagi mong magkakasama po yung tatlong yan. At dahil magkakasama yung tatlong yan, kapag ka nai-apply po natin sa buhay po natin yan, okay, maiintindihan natin the process on how the Lord blesses children. Kaya po hanggang ngayon, marami pa rin po mga mananampatay na buhay pa tayo defeated. Kasi po nakalimutan natin maging obedient sa Panginoon. Experience that blessing.